tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Aksidente sa Maynila, 10 ang sugatan matapos mawalan umano ng preno at araruhin ng isang jeep ang ilang sasakyan sa Recto Avenue. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Hulikam na tumilapon mula sa e-trike o tuktok ang babaeng ito. Nakaladkad naman ang lalaking ito ng isang pampasaherong jeep. Agad na nakatayo ang babae pero ang lalaki matagal nakahandusay sa kalsada. Pasado alas 10 kagabi nang mawalan ng preno at araruhin umano ng jeep na ito ang mga nakahintong sasakyan sa panulukan ng CM Recto Avenue at Reyna Regente Street sa Maynila. Ayon sa investigasyon, 6 na sasakyan ang sangkot sa insidente, kabilang na ang motorsiklong ito na pumugit na sa jeep at sa delivery truck. 5 sasakyan ang inararo ng jeep, kabilang na ang 2 tuktok, 2 motorsiklo at 1 truck. Nung nawalan po ng preno yun, inararo na po kami sunod-sunod. Yung pasahero kong 2 na nakaupo rito, nalaglag po yung isa habang gumugulong yung takbo nito. Sa inisyal na tala ng Manila DRRMO, 10 ang sugatan, 6 ang isinugod sa ospital. 2 ang medyo malala, tapos yung iba possible fracture. Natulungan naman kami ng mga volunteers para kasi kulang yung ambulance namin talaga eh. Guguan yung nauna talaga eh. Yung isa naman, abrasion lang. Kwento ng driver ng delivery truck, matulin na ang takbo ng jeep bago pa ito bumangga sa kanyang sasakyan. Kapobia lang, parang ayaw na mag-drive. Kung mamamatay man ako, hindi na ako magdadrive sa kabilang buhay. Laging may na-aksidente dito. Hindi na namin mabilang pero kasi itong lugar na ito talagang intersection eh. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Nasa kustodiya ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng jeep na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to properties and physical injuries. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, lumabas na at nag-dissipate o nalusaw ang binabantayang low pressure area na nasa hilaga ng bansa. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, habang mga local thunderstorm naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Samantala, natagpuan ang bangkay ng isang engineer na kabilang sa 2 namatay matapos tumama ang barge at tugboat sa F. Manalo Bridge sa Marikina River sa kasagsagan ng masamang panahon ito pong nagdaang linggo. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Sa videong ito, kitang pinagtutulungan ng mga otoridad ang pagkuha sa bangkay ng isang lalaki mula sa ilog. Retrieval operation yan ng Pasig City BFP Marine Fire Search and Rescue Unit kasama ang Pasig City Police sa MRR Street, Barangay Pineda sa Pasig City nitong linggo. Ayon sa pulisya, kabilang ang biktima sa mga hindi nakaligtas sa naganap na barge incident noong kasagsagan ng bagyo na tumangay ng mga barge at tugboat at bumangga sa F. Manalo Bridge. Itong insidente na to is kinokonek ko sa nangyaring sakuna dito sa may F. Manalo Bridge. Sabi nung asawa niya, yung biktima natin, tinangka pala na itong tulungan yung mga kasama niya during yung pagragasa nung bagyong Karina. Yung pala nadamay siya, nasama siya sa namatay. Mismong asawa raw ng biktima ang nagkumpirma sa pulisya ng pagkakakilala ng lalaking nasawi. Nalaman nila, pamilya nila na ang natagpo ang lulutang na bangkay dun sa ilog is yung asawa niya dahil sa nakita niya itong tato dun sa kaliwang kamay at saka yung ano niya, yung amulet, yung anting-anting na nakapulupot sa bewang. Ayon sa mga tauhan ng Pasig City BFP Marine Fire Search and Rescue Unit, isang bangkero ang unang nakakita sa bangkay ng biktima na lumulutang sa ilog na inireport sa command center ng Pasig. Nung that time pumunta po kami dun sa scene, nakarating kami dun, kasama po yung taga-PNP,
Nakita namin yung victim, ma'am, na nakadapa po. Napansin namin na nakatali na yung victim, tinali na ng bangkerong nakakuha sa gitna, tinali na sa gilid para hindi na maanod ng tubig. Base sa inisyal na investigasyon, nagtatrabaho raw bilang second engineer sa isang marine shipping company ang biktima. Nakatira raw sa Cuyo, Palawan at lumuwas ng Maynila para maghanap buhay. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila po ng umiiral na price freeze sa Metro Manila, kasunod pa rin po ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat, nagtaas presyo ang ilang pangunahing bilihin tulad po ng gulay. Gaya sa Bloomingdale Market sa Maynila, ang kamatis at carrots nasa 160 hanggang 200 pesos ang kada kilo. Pumalong na rin po sa 160 pesos per kilo ang kalamansi na dati nabibili sa 120 pesos. Ang talong nasa 100 hanggang 150 pesos ang kada kilo. Ayon sa mga nagtitinda, malulugi raw sila kung hindi tataasan ang presyo ng kanilang ibinibenta. Kaya ang ilang mamimili, tipid at paunti-unti muna ang bili ng gulay. Ayon sa Department of Trade and Industry, sako po ng ipinatutupad na price freeze ang karne, gulay, tinapay at iba pang bilihin mula sa mga lugar na nasa state of calamity. % na mga pampublikong paaralan sa bansa ang nagbalik eskwela kahapon. Ayon po kay Education Secretary Sunny Angara, mahigit 800 at 40 paaralan ang pinagpaliban muna ang pagbubukas ng klase dahil sa epekto ng hanging habagat at bagyong Karina. Maliit lamang daw yan na porsyento, pero kailangan daw nilang magsagawa ng Saturday classes dahil dito. Batay po sa datos ng DepEd, mahigit kalahati ng mga hindi nagbukas ng klase kahapon ay mula sa Central Luzon. Ang bilang naman po ng mga nag-enroll ngayong taon, umaabot daw sa mahigit 20 milyon sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa mga hindi pa nakakapag-enroll, pwede pa rin naman daw yan hanggang Setyembre. Isa ang patay habang mahigit 30 ang sugatan sa pagsabog ng isang gusali sa Legazpi, Albay. Sa Mangaldan, Pangasinan naman, patay ang isang lalaki matapos na makaladkad ng dump truck. Ang mainit na balita hatid ni Russell Siborio ng GMA Regional TV. May mag-amang nabangga at nakaladkad ng dump truck sa Mangaldan, Pangasinan. Papunta sana sila sa isang lamay nang mangyari ang insidente. Nasawi ang 27 anyos na anak na isang OFW. Inoobserbahan naman sa ospital ang amang 50 anyos na nagtamo ng mga sugat. Masasabi ko lang is lahat ng magkakaya namin gawin sa kahuli-hulian ng aming kalakasan. Bibigay namin yung hustisya na karapat-dapat para sa kanya. Sumuko ang 19 anyos na sospek na wala pang pahayag. Sa San Vicente, Ilocos Sur, duguan ng isang lalaki nang maabutan ng mga otoridad na naipit sa minamaneho niyang mini truck. Sumalpok ang mini truck sa poste ng Welcome Ark ng probinsya. Halos 1 oras bago natanggal sa pagkakaipit ang driver na ngayon nagpapagaling na sa ospital. Base sa investigasyon ng pulisya, ang sugat na natamo ng biktima ay hindi nakuha sa aksidente kundi sasaksak sa kanyang braso. Makikipagkita raw sanang biktima sa babaeng textmate. Nang makarating sa kanilang meeting place, lalaki ang dumating at nanaksak sa biktima. Sa takot at pagmamadaling isugod ang sarili sa ospital, nadisgrasya ang biktima. So na dati katetex ng babae, kalibin na rin suspect, isang selos. Dahil sa palitan ng text messages, naaresto ang nanaksak at kanyang live-in partner. Dahil victim dito San Vicente, no, ang gapukan niya nakit. Inamin naman nga dahil cellphone number nga dahil kit bagi na. Ang ginamit na patalim, isinuko ng suspect na nagsisisi raw sa nagawa. Hindi nakapanayam ng news team ang suspect at kanyang live-in partner na sumasailalim sa inquest proceedings. Pareho silang maharap sa kaukulang kaso ayon sa PNP. Sa Buena Vista, Quezon, patay ang isang batang 1 taong gulang matapos masagasaan ng isang rescue vehicle. Yung victim na bata na 1-year-old ay kasama ng ate niya
parang 15 years old. Yung akay-akay niya po, bumili siya sa isang tindahan, parang nalingat siya, sir ba? Tapos nabitawan niya, yung bata tumawid. Dead on arrival ang bata sa ospital. Base sa investigasyon, hiniram ng isang non-government organization ang sasakyan ng LGU para lagyan ng relief goods. Hindi raw nakita ng driver ng sasakyan ng bata. Nung napansin niyang parang dumaan siya sa hump, tumigil siya, yun na, nakita na nagulungan yung bata. Ayon sa mga pulis, nagkaareglo na ang magkabilang panig. Babayaran nila yung sa funeral ng bata and financial assistance. Okay. So sa ngayon po nag-execute po yung tatay ng affidavit of disinterest to file action. Sa Legazpi, Albay, isang patay at mahigit 30 ang sugatan sa pagsabog sa isang gusali sa barangay Pinarik. Tinatayang nasa 7 tindahan naman ang napinsala. Nadamay rin ang ilang sasakyan na nakapark sa labas ng gusali. Sa inisyal na investigasyon ng Legazpi City Police Station, mayroong okasyon sa isang food stall sa lugar nang mangyari ang pagsabog. Nagluluto po ako that time, tapos bigla pa ako may narinig na pagputok po. Kala ko po, transformer, tapos nung lumabas po ako, nakita ko po, sumabog po yung sa building. Sobrang lakas niya po, para po siyang lumindol. Gas leak ang isa sa mga tinitignang pinagmulan ng pagsabog. Base naman sa ginawang inspeksyon ng PNP EOD, negatibo ang lugar sa bomb threat. Wala pong nangyaring sabotayo, ano pa man, it is a matter of talagang aksidente. Aksidente lang po yung pangyayari nito na pagsabog ng LPG. Kaya nga po LPG tank yung yan. So, nirolled out na ng EOD natin na walang explosion. Itinurn over na ng pulisya sa BFP ang pagpapatuloy ng investigasyon. Russell Simorio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa San Carlos City, Pangasinan, natuklaw ng ahas ang isang batang 5 taong gulang. Kwento ng kanyang lola, naglalaro ang bata sa sagingan malapit sa kanilang bahay nang bigla niyang lapitan at hawakan ang ahas. Natuklaw siya sa kamay. Pagkatapos ito, nagsuka at nanilaw daw ang mata ng bata kaya agad dinala sa ospital. Binigyan siya ng anti-venom vaccine at nasa maayos ng kalagayan. Paalala ng DNR, huwag hahawakan o lalapitan ng ahas na karaniwang nakikita kapag meron o pagkatapos ng kalamidad. Nagagambala kasi ang lungga ng mga ito kaya nagiging mas agresibo. Dinalaan ng contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos makasagutan si Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado tungkol sa operasyon ng mga pogo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Actually, as I said earlier, excuse me. Excuse Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but Yes, I am a it's all resource right. person invited. Yes, you are. I was Wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko po already answered in maintindihan, excess. Kapag gusto niyo Sandali akong po. tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. Mainit ang sagutan ni Senate Committee on Women Chair Senadora Risa Ontiveros at Attorney Harry Roque sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pogo. Let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies. Ipinatawag si Roque sa pagdinig matapos madawit ang pangalan niya sa niraid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Itinanggi ni Roque na abogado siya ng Lucky South 99. Ang kliyente raw ni Roque ang Whirlwind Corporation na may-ari ng lupang kinatitirikan ng Pogo Hub. Tinanong din si Roque tungkol sa paglutang muli ng kanyang pangalan kaugnay ng bahay sa Tuba, Benguet kung saan inaresto ang 2 dayuhang konektado umano sa Pogo sa Bamban, Tarlac, ang bayan ni suspended Mayor Alice Guo. One of those apprehended in the Tuba, Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake. He has already defrauded 100,000 people. Inamin ni Roque na isa siya sa mga may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang tinarget na bahay. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno. Hindi ko po dinideny that, that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po,
Pinaupahan po yan and possession is now with the lessee. Ayon kay Roque, ang umuupa sa bahay ay isang Chinese national na legal na nasa bansa at ang lalaking inaresto ng Bureau of Immigration ay partner ng umuupa. Nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no, na akin namang itinatanggi po. Humarap din sa Senado si Nancy Gamo, ang accountant ni Alice Go. May indicators talaga ng pagiging shell companies lamang. Hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado, at walang remittance sa pag-ibig. So, hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Hindi po, kasi ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na mag-rehistro, mag-process ng dokumento. So, it's not my obligation to assess or evaluate or whatever. Si Dennis Cunana naman na naging authorized representative ng Lucky South 99 sa Porac at Hongsheng na nasa Bamban Pogo Hub, sinabing nilakad lang niya ang application ng mga ito sa PAGCOR bilang consultant. Nakausap nyo ba si Alice Guo? She was introduced as the owner of the property at that time. Bukod po sa inyo, sino pang connecting link sa pagitan ng Hongsheng at Lucky South 99? I suppose magkakakilala ko sila, Your Honors, kasi nasa isang area tapos nagkakakitaan sila. Nasaan nga ba ngayon si Alice Go? Some sightings in Bulacan. However, Sightings lang. sightings lang po. Kamukha lang niya. However, when the team went to the possible locations of the sightings, ay as of now, malalaman po natin na wala naman pong nahuli. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget ninyo. Noted po. Inihain na ng Solicitor General ang co-warranto petition laban kay Go para ipawalang bisa ang proklamasyon sa kanya bilang alkalde. Sa petisyon ng Solicitor General, iisang tao lang daw, sina Alice Leal Go at si Go Waping, batay sa kanilang fingerprints na sinuri ng NBI. Hindi raw Filipino citizen si Go. Batay sa mga dokumento, sina Go Janjong at Lin Wenyi ang mga magulang ni Go Waping. Sina Angelito Go at Amelia Leal Go, inimbentong mga individual lang na nilikha para mapeke ang birth records ni Go Waping. Certified din daw ng Philippine Statistics Authority na walang record ng birth, marriage o death sina Angelito at Amelia. Sa kabila ng peking impormasyon, nag-apply at na-issuehan pa rin ng Philippine passport si Go Waping sa pangalan nila ni Alice Leal Go. Ayon sa Solicitor General, maituturing na serious dishonesty o matinding pagsisinungaling ang pagdedeklara ni Go na Pilipino siya sa kanyang mga dokumento gaya ng passport at certificate of candidacy. Gayon din ang kanyang pagkabigong magbigay ng makatotohanang sagot sa mga pagdinig ng Senado. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Go na ayon sa Bureau of Immigration ay nasa Pilipinas pa rin. Inaasahan namang aalis ng Pilipinas ang 20,000 dayuhan na nagtatrabaho sa mga pogo kasunod ng idineklarang pogo ban ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Ayon sa Bureau of Immigration, 75% to 80% ng mga ito, mga Chinese national. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Latest ngayong Tuesday, mga mare at pare. Home is truly where the heart is. Nag-renew ng kontrata sa GMA Network si global fashion icon, Heart Evangelista. On theme sa pagiging romantic at fashionista ni Heart ang contract signing. Present at full support sina GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr., EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable. Dumaan sa pagiging artista, pagiging host, influencer, na lahat halos ng brand nasasakop. All categories, including luxury, global or international brands. You are an example in perseverance, hard work, passion for your work, for your advocacies. You are the quintessential role model in what you do. Dumalo rin sa contracts renewal si GMA Network Vice President for Entertainment Group's musical variety format at manager ni Heart na si Gigi Lara. SVP for Corporate Strategic Planning and Business Development, concurrent Chief Risk Officer and Head Program Support, Reggie Bautista. Chief Marketing Officer and Head of Sales and Marketing Group, Lizelle Maralag.
at iba pang opisyal. Thankful si Hart sa dreams come true niya bilang isang kapuso. Maraming salamat. The good and the bad. I'm so grateful. I am who I am because of all of you here today. And I will never forget that. Hulikam ang pagbangga ng bus sa motorsiklong yan sa Maharlika Highway sa Ligao, Albay. Sa lakas po ng impact, tumilapon ang rider na nagtamo ng head injury at ilang sugat sa katawan. Naisugod sa ospital ang biktimang kritikal ang lagay. Hawak na po ng mga otoridad ang driver ng bus. Wala siyang pahayag. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para ihatid ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao mula kay Sara Hilomen Velasco. Sara? Salamat, Connie. Isang bus ang tumagilid sa Barotac Nuevo, Iloilo. Sa Cebu naman, kinundena ng Carmen LGU at isang animal rights organization ang viral video na kitang ipinapakain ang mga tuta sa alagang ahas at bayawak. Ang mainit na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nag-viral ang videong ito kung saan ipinapakain ang mga tuta sa alagang ahas at bayawak. Ipinadala naman ito ng isang concerned citizen sa Municipal Tourism Officer doon. Ikinabahala ito ng LGU lalo't ilang araw bago ang video na nawagan pa ang uploader sa mga may gustong ipa-adapt na tuta. Lain gid siya mamano ka batigid siya nga hitabo kay naman gud tayo namo gunay kategorya nga atong mga hayop na for consumption na ako'y pang pet. So wag na namo gitolerate ingon ana nga mga activities. Iniimbestigahan na ng Carmen LGU ang insidente. Tukoy na rin daw ang pagkakakilanlan ng uploader. Nakikipag-ugnayan na rin ang LGU sa pulisya. Kung makukumpirma na taga Carmen at sa Carmen ginawa ang insidente, magsasampa raw sila ng reklamo. Well, good dog kuan ma'am, na association diri sa Carmen sa mga dog parents mo. Sila gid ang mobarog ma'am as complainant gid ana mo file sila case ma'am. Kinundi na rin ng Animal Welfare Group na Island Rescue Organization o IRO ang insidente. Nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon. Patay ang isang off-duty na pulis Mandawi sa Cebu matapos barilin ng binatilyong sinita niya. Base sa investigasyon ng pulisya, pinapauwi ng biktima ang lalaking 16 anyos dahil sa umiiral na curfew ordinance sa lungsod. Nagpakilala ang biktima na pulis at nang akmang kakausapin ng binatilyo. Binaril ng 2 beses ang pulis at saka tumakas. Hadlok siya, gatuo siya, nga dakpon siya. Naka-feel na siya kuan bakato kay naram siya armas daan. Hadlok na siya daan katungod sa dala niyang armas, naka-feel siya o madapan ko ni iyan mag-inay. According sa atong investigator no, nga membro kami siya sa gang Crips and mauna nga naasay mga information sa tungkol sa mga kailan yun nga kuan po ni magdala-dalaan po ni siya og armas, especially sa iyang mga pagpanggawas during night time o sa iyang mga lakaw uban sa iyang mga barkada. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo at sa braso ang pulis. Sumuko naman ang binatilyong suspect pero hindi na na-recover ang ginamit niyang baril. I-turn over na rin sa Mandawi City Social Welfare Services ang minor de edad na suspect na nahaharap sa reklamong murder. Tulong-tulong ang mga residente sa Barotac Nuevo, Iloilo para mailabas ang mga pasahero ng tumagilid na bus. Ayon sa ilang residente, nakarinig na lang sila ng malakas na tunog bago makitang tumagilid ang bus. Ang sabi ng driver is ang mga tornilyo ng gulong sa left part na likod is na na tanggal. And ang gulong, ang goma is talsik pa kabilang kalsada and nawalan siya ng control. Nakatakdang mag-usap ang kinatawan ng bus company at ang mga sugatang pasahero. Posible namang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple injuries ang bus driver. Itong ang bus talaga ang parang may improper maintenance. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang bus company pero walang humarap na kinatawan ng kumpanya. Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Goosebumps at usap-usapan ng World TV premiere ng Pulang Araw kagabi. Hook na agad ang netizens sa world-class storytelling at production. Kagabi trending pa yan at nag-number 1 spot. Marami ang napatigil para abangan ang pilot episode sa telebisyon ng biggest family drama of 2024. Pati mismong cast ng Pulang Araw, time first saglit sa shooting para sa watch parties. Pinanood din nila ang bawat eksena, suot pa ang kanilang costumes. Mga mare, kita-kits ulit mamayang gabi sa pagtutok sa Pulang Araw, 8 p.m. sa GMA Prime at Kapuso Stream. May delayed telecast din yan dito sa GTV ng 9:40 p.m. Kaugnay po sa inihaing co-warranto petition ng Solicitor General laban kay Alice Guo na magpapawalang bisa sa kanyang pagkaalkalde, makakapanayan po natin si Solicitor General Secretary Menardo Guevara. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Connie, at magandang umaga sa mga sumusbaybay sa Balitang Hali. Opo. Secretary, paano ho yung magiging proseso ng inihain ninyong co-warranto petition laban po kay suspended Mayor Alice Guo? Connie, naraffle na ito kahapon, no? At na-assign na yan sa isang particular judge. Kaya itong judge na ito ay mag-i-issue ng kaukulang summons para kay Mayor Alice Guo. At bibigyan siya ng panahon para sagutin yung petition for quo warranto. Okay. Ngayon, itong proseso dito sa quo warranto bilang isang special civil action ay binibigyan ng priority ng ating mga courts, no? Kasi may public interest na involved dito, no? Dahil elective public position ang pinag-uusapan dito. Kaya ang court ay maaring paiksiin ang panahon para sa pagsasubmit ng mga kaukulang pleadings, pwede niyang bilisan ang proseso, i-expedite at mag-render ng judgment as quickly as possible. Okay, pero nabanggit nyo nga po, pwedeng maiapila pa o mabigyan po ng pagkakataon na makatugon po ang kampo nila, no? Dito po sa yes, definitely, Connie. Ang unang mangyayari dyan ay papasagutin, no? Yung kampo ni Mayor Alice doon sa petition for quo warranto at magkakaroon to ng daraan tayo sa karaniwang proseso ng isang civil case. Magkakaroon ng pre-trial, magkakaroon ng trial proper at magre-render ng judgment sa bandang huli. Kaibahan nga lang dahil ito ay special civil action ay maaring paiksiin ng husgado ang mga panahon na itinatakda sa karaniwang civil actions para mapabilis. Opo. Will the court require po yung presensya po ng suspended mayor? No, Connie. Hindi naman siya kailangang mag-appear unless gusto niya mag-testify. Kung hindi naman siya magte-testify, yung abogado niya ang bahalang humarap para sa kanya. Hindi naman to criminal case na kailangan ng kanyang presence sa arraignment o sa pagpo-promulgate ng judgment. Okay. Sa iba pa hong issue natin, kabilang din ho sa mga pinag-uusapan ngayon yung tungkol sa investigasyon naman ng International Criminal Court sa drug war po ni dating Pangulong Duterte. Pareho pa rin ho ba ang posisyon ng gobyerno o meron ho ng pagkakaiba? Sa aking pagkakaalam, Connie, ay wala namang pagbabago sa posisyon ng Philippine government dito, no? At ang posisyon natin ay dahil nag-disengage na tayo mula sa ICC noon pang 2019, ay wala na tayong relasyon na kahit ano sa ICC. Kaya kung humihingi sila ng kooperasyon sa atin, ay wala tayong legal duty na makipag-cooperate sa kanila. Bagamat kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon, ay hindi naman natin mapipigil yon, no? Dahil syempre kanila yon eh. Kung gusto nilang mag-imbestiga, nasa kanila yon. Ang sa atin lang sinasabi, wala kaming legal duty to cooperate with you. Alright. Dahil matagal na kaming hindi bumitaw sa ICC, sa Rome Statute. Okay, pero wala pa rin naman ho sa ngayon na nakikipag-ugnayan sa inyo mula po sa ICC para makumpirma yung 4 po na sinasabi nga na kasama dito no, nakakasuhan. Kabilang na po si Senator De La Rosa at iba pang mga general. Oo, alam mo, confidential matter dapat ito, Connie, no? Itong communication from the ICC prosecutor. Kaya lamang ay inilabas yan ni former Senator Trillanes. Sinabi niya na identified na kung sino yung persons under suspicion. Kaya dahil yan naman ay parang lumitaw na, napilitan ako na kumbaga parang ipaliwanag sa ating taong bayan
kung ano ang ibig sabihin ng communication na yon na galing sa ICC prosecutor. Humihingi ng assistance ang prosecutor sa Philippine government para ma-facilitate yung pag-interview ng prosecutor dito sa 5 tao na binabanggit doon sa communication, no? At yun ay kailangan gawin ng prosecutor kasi bago siya mag-apply ng warrant of arrest sa pre-trial chamber ng ICC, kailangan maipakita niya na lahat ng facts ay kanyang inimbestigahan. Whether incriminating or exonerating, dapat mapakita niya na ginawa niyang lahat para mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng persons concerned na may paliwanag ang kanilang position. No? Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Connie. Yan po naman si Solicitor General Secretary Menardo Guevara. Samantala, muli pong bumisita sa bansa sina U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III. Sinalubong sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ngayong pong umaga. Ayon sa Pangulo, ikinatutuwa niyang bukas ang komunikasyon ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng sitwasyon sa West Philippine Sea at sa Indo-Pacific region. Sabi naman ni Austin, higit pa sa pagkakamti ang ugnayan ng dalawang bansa dahil sa pareho nitong mga interes at values. Nagpaabot ng pakikidalamhati si Blinken sa mga nabiktima ng Bagyong Karina at Habagat. Handa raw silang magbigay ng tulong kung kinakailangan. Dadalo rin sina Blinken at Austin sa Philippines-US Foreign and Defense Ministerial Dialogue. Posibleng umabot sa Metro Manila ngayong araw ang tumagas na langis mula po sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon po yan sa forecast ng UP Marine Science Institute base sa oil trajectory model. Umabot na rin yan sa ilang coastal barangay sa probinsya ng Cavite, sabi ni Governor John Vic Remulla. Kahapon, 14 sa tumatagas na valves ang natakpa ng Philippine Coast Guard. Target din ngayong araw na simulan ang paghigop ng langis na aabutin ng 5 araw hanggang 1 linggo. 300,000 liters ang kailangang mahigo para lumutang ang tanker mula sa pinaglubugan na nasa 34 meters ang lalim. Pagkatapos ay hahatakin po ito papuntang Pampang para doon ituloy ang siphoning. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawi ng PNP sa 75 niyang police escort. Sa open letter kay PNP Chief General Romel Marbil, sinabi ng bise na binawasan ang security personnel niya matapos magbitiw bilang Education Secretary. Matapos niyang ihambing sa isang catastrophic event o sakuna ang State of the Nation address ng Pangulo at matapos lumabas ang anyay cocaine video. Malinaw rin anyang target ng relief order ang mga pulis na pinagkakatiwalaan niya dahil matagal nang nagsilbing security personnel nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May nakikita ring mali siya si VP Duterte sa paglabas ng video nilang mag-anak noong papaalis pa Germany nitong Miyerkules, tiempo sa kasagsaga ng Bagyong Karina at hanging habagat. Puna ng bise, kuha ang video sa bahagi ng NAIA kung saan mga empleyado at piling tao na lamang ang pupwedeng pumasok. Bukod dyan, may mga pulis din daw na pumunta sa lugar na kanyang tinitirhan at pilit umanong inaalam kung saan mismo ang inuupahan niyang bahay. Kwinestyon din ni VP Duterte ang sinabi ni Marbil sa isang panayam na wala umanong nakikitang banta laban sa bise. Sabi niya, hindi raw ba maituturing na banta kung may harassment na nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni PNP Chief Marbil pero tumanggi siyang magpaunlak ng panayam nang dumalo sa isang pagdinig ng Kamara kahapon. Binisita at binigyan ng groceries ng Kapuso Brigade ang ilang bata sa Quezon City. Kantahan at kasiyahan ang hatid ni na sparkle artist Seth De La Cruz at iba pang personalidad sa mga batang cancer patient. Namigay rin ng grocery sa mga bata ang Kapuso Brigade. Sandamakmak na tutubi ang nagliparan malapit sa beach sa Rhode Island sa Amerika. Napaalis tuloy ang mga naroon. Feeling daw nila tila may
Bumababang maitim na ulap papunta sa kanila dahil sa dami ng tutubi. Ayon sa mga eksperto, madalas nagmamigrate sa norteng bahagi ng Amerika ang mga tutubi kapag patapos na ang summer doon o sa pagsisimula ng fall. Wala naman daw itong kapahamakang dulot sa tao. Sa ating mga motorista, paalala po, may rollback ngayong araw sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo po ng oil companies, may tapyas na 85 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel. 75 centavos naman para sa gasolina. May rollback din po sa kerosene ng ilang kumpanya. Mababawasan po yan ng 80 centavos kada litro. Mula Enero ngayong taon, nadagdagan ng 9 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 6 pesos and 85 centavos naman ang taas sa diesel. Habang ang kerosene, nadagdagan po ng 30 centavos. In the land of the Maple Leaf na ang blockbuster tambalan ni Asia's multimedia star Alden Richards at ni Catherine Bernardo. Sa IG post, ready to work na si Alden as Ethan para sa sequel film na Hello, Love Again. All smiles si Alden habang nagbabasa ng script. Una nang nag-share ng work snaps doon ang co-star niyang si Joy, played by Catherine Bernardo. From Hong Kong sa Canada, magpapatuloy ang kwento ng dalawang karakter. Nakipagbayanihan para sa mga nasalanta ng masamang panahon si Korean oppa at Black Rider star Kim Ji-soo. All smiles na namigay ng relief goods, toiletries at school supplies si oppa Ji-soo sa isang evacuation center sa San Juan. Kabilang siya sa volunteers ng GMA Kapuso Foundation at GMA Public Affairs Program na Dapat Alam Mo. Ito ang inyong Regional TV News. Sa Tabuelan, Cebu, patay ang isang pasahero sa salpukan ng pick-up at dump truck. Ayon sa pulisya, bumibiyahe sa National Highway sa Barangay Dalid ang pick-up nang mag-overtake ito sa isang wing van. May blind spot umano sa palikong bahagi ng kalsada kaya hindi napansin ng pick-up ang kasalubong na truck. Sa lakas ng salpukan, animoy papel na nalukot ang harapang bahagi ng pick-up. Dead on the spot ang 52 taong gulang na negosyanteng pasahero. Sugatan naman ang anak niyang driver ng pick-up. Walang pahayag ang driver ng truck na nasa kustodiya na ng pulisya. Naka-third place si Sparkle artist Sky Chua sa 2024 Southeast Asian Open Trophy sa Pasay. Ipinakita riyan ni Sky ang kanyang galing sa figure skating sa senior division. Sinalihan niya ng ilan pang kalahok mula sa Pilipinas maging ng ibang bansa. Proud si Sky na i-represent ang Pilipinas sa nasabing tournament. Good job, Sky! Eto Mare, ang word of the day natin ay serendipity o yung blessings na natatanggap po natin sa unexpected moments. Ay, alam mo yan, Yes. pare. Ganyan ang naranasan ng isang pamilya sa Quezon City sa kasagsagan ng masamang panahon last week. Eto ayan. Sa gitna po ng nooy lampas baywang na baha sa Barangay Amihan, abay bit-bit ng isang residente ang isang pusa. Yun na pala si Tiny, ang alagang pusa nilang nawawala at muling natagpuan matapos ang 6 na buwan. Kwento ng fur mom na isipatan niya si Tiny na sakay ng isang rescue boat. Malaking bahagi na raw ng pamilya nila si Tiny kaya laking tuwa nila sa surprise reunion. Viral online ang video with more than 400,000 views. Trending! Abay, akalain mo, sa kasagsagan ng delubyo pa sila nagkita. Oh, di ba? What a blessing talaga, di ba? At nagkakitaan, nagkakilanlan. Yun talaga nga yung sinasabi nga nila, di ba, Mare? Serendipity, Yes. unexpected na reunion. Blessing na blessing. At saka alam mo, sana lang huwag na siya maglayas ulit. Kung naglayas man si Tiny. Dahil kitang-kita yung pagmamahal sa kanya ng buong pamilya. At yung nabibigay na saya niya, di ba, sa kanila. Tsaka, di ba, sa baka pa
nakita, oh. Ang galing. Biruin mo Rescue yun, no? boat. Oo. May sampal pa si Tiny doon. Nakita mo? Oo. Parang nag-hello sa kanyang amo. Aba, very, very good yan. Sana nga lahat ng mga animals, hindi ba, kapag may ganyang sakuna, nare-rescue rin talaga. Tsaka, di ba, marami yatang talagang animals na nung panahon ng masamang Kasagsagan, panahon, oo. nawala, Oo, di ba? may mga nalunod pa talaga. Oo. Kaya, importante yung tutulungan din natin kasama sila sa rescue. Good news ito Yes. para sa mga may-ari ng mga pets. Pet lovers. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cesar. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.